Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 331 hanggang Kabanata 340. Kabanata 331. Hansen. Si Jinriji ay nakaligtas sa kamatayan at namumutla na parang papel. Nang makita niya si Hansen na nagbagsak sa pagong gamit ang malaking martilyo, bigla siyang nagsaya. Huwag kang manatili rito. Tumakas. Pinagmasdan ni Hansen ang pagong nang may pag-aalala. Kahit na nabagsak ang ulo ng pagong, hindi naramdaman ni Hansen na nabali ito. Parang goma ang pakiramdam. Tulad ng inaasahan niya, itinaas ng pagong ang ulo nito at iniling-iling, ang mga mata nitong kulay esmeralda ay nakatitig kay Hansen. Hindi nagatubili si Hansen at muling binagsak ang martilyo sa pagong. Gamit ang heresy mantra, ang puso niya ay tumitibok na parang kulog, at ang dugo at chi niya ay umiikot sa isang napakalaking bilis, na nagiging sanhi ng paglitaw ng kanyang mga ugat. Ang malaking martilyo ay napakabigat na kahit si Lu Mingda ay kaya lamang itong iwagayway ng dahan-dahan ng 100 beses. Sa bilis ni Lu Mingda, imposible para sa kanya na matamaan ang pagong. Mas malakas si Hansen kaysa kay Lu Mingda sa simula pa lang, ngunit kahit siya ay hindi makakahampas sa pagong gamit lamang ang kanyang lakas. Sa tulong lamang ng heresy mantra at overload, nagawa ni Hansen na tamaan ang ulo ng pagong nang hindi ito nakatingin. Kahit na ang pangalawang paghampas ni Hansen ay nasa ilalim pa rin ng dalawahang pagpapalakas, mabilis na binawi ng pagong ang ulo nito at naiwasan ang malaking martilyo. Sa sandaling binawi nito ang ulo nito, ang pagong ay tumuntong ng husto sa lupa at inihagis ang sarili nito kay Hansen na parang kanyan. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang braso pabalik at pinatama ang malaking martilyo sa kabibe ng pagong na nagpabalik sa pagong sa lupa. Gayunpaman, mabilis na kinagat ng pagong ang hawakan ng malaking martilyo at binasag ito sa kalahati. Ang natitira na lang sa kamay ni Hansen ngayon ay isang bahagi ng hawakan. Nagmadali siyang tumakbo sa gilid, habang ang pagong ay nagalit kay Hansen at nagpasya na muling ihagis ang sarili nito sa kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Narito kami para tumulong. Tinawag ni Jinriji ang isa pang sandata at handa ng tulungan si Hansen. Nararamdaman ni Hansen ang halos depresyon. Ano ba ang ginagawa mo rito? Sinusubukan mo bang patayin ng pagong? Ito ay isang super nilalang at wala sa inyo ang mabubuhay kung mananatili kayo. Tulungan mo ang puwet ko. Tumakas. Susunod ako sa inyo, sigaw ni Hansen kay Jinriji. Tumigil si Jinriji at mabilis na tumakbo kasama ang iba, nakatingin kay Hansen habang tumatakbo. Mabilis na umiwas si Hansen sa pagong at gamulong patungo sa malaking martilyo na ang hawakan ay nabasag. Kahit na nabasag ang hawakan, may bahagi pa rin ito na nakakabit sa martilyo. Kinuha ni Hansen ang malaking martilyo at muling binagsak sa pagong. Ang tatlo ay nagkaisa kay Sun Minghua at pagkatapos ay tumigil, pinapanood si Hansen na nag-iisa na nakikipaglaban sa pagong. Ang malaking martilyo ay parang laruan sa kamay ni Hansen, gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat. Ang tatlo sa kanila ay lahat ay nagulat. Alam na alam nila kung gaano kabigat ang martilyo. Kahit si Lu Mingda ay mapapagod pagkatapos ng 100 paghampas, at hindi niya kailanman magagamit ito ng kasing ganda ng ginawa ni Hansen. Ang lakas niya, bulalas ni Lu Mingda na nakanganga. Magiging maayos kaya si Hansen? Tumingin si Sun Minghua kay Hansen na may pag-aalala. Kung hindi dahil kay Hansen, lahat sila ay mamamatay. Hintayin natin at tingnan. Kung nasa panganib siya, babalik tayo para sa kanya, sabi ni Jinriji, kinakagat ang kanyang ngipin. Nagsimula siyang magsisi na hindi nakinig kay Hansen. Kung hindi, hindi sana sila natrap dito. Teka lang, marahil may plano si Hansen. Pinigilan ni Jin Chuli si Jinriji. Ako ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana napansin ng pagong ang mga tayo. Magpaumanhin ako kay Hansen. At ako mismo ang makikipaglaban sa pagong. Hindi ko hahayaan na ayalay niya ang sarili niya para sa atin, sabi ni Lu Mingda na namumula ang mukha. Ano ang silbi ng pananatili rito? Dapat nating ito ng pansin sa pagtulong kay Hansen na makalabas doon, bulalas ni Jin Chuli. Paano nila maiisip ang anumang bagay? Ang antas ng pagong ay lampas sa kanilang pinakamabangis na imahinasyon. Walang solusyon. Sa dalawahang pagpapalakas, natuklasan ni Hansen na siya ay mas mabagal pa rin kaysa sa pagong kahit na gumagamit siya ng Sparticle. Gayunpaman, sa sorpresa ni Hansen, ang kanyang pagsasanay ay hindi nasayang. Hindi na niya kailangang maging mas mabilis kaysa sa pagong. Ang pinakakatulong kay Hansen sa puntong ito ay ang mga kasanayan sa kiting na natutunan niya mula kay Queen.
Si Hansen ay palaging magaling sa pag-prejudge. Gamit ang mga kasanayan sa kiting, maaari niyang kalkulahin kung kailan aatake ang pagong upang maiwasan ang kagat nito. Isinasagawa ni Hansen ang kanyang diskarte sa bawat hakbang na niloloko ang pagong nakagatin kung saan niya idinisenyo. Sa ganitong paraan, mas madali para kay Hansen na umiwas sa mga pag-atake nito. Kahit na hindi kasing bilis ni Hansen ng pagong, maaari pa rin siyang tumakas mula sa mga pag-atake nito. Parang tumatakbo mula sa mga bala. Mayroong lahat ng uri ng mga eksena na naglalarawan ng isang tao na umiiwas sa mga bala sa pelikula. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi ito magagawa. Kapag hinaila ang gatilyo, gaano man kabilis ang isang tao, imposible lamang na umiwas sa bala. Upang umiwas sa bala, ang tanging paraan ay ang pag-prejudge kung kailan magbabaril ang kalaban at umiwas sa landas nito ng maaga. Iyon ang ginagawa ni Hansen na nagpapakagat sa pagong sa isang lugar at lumilipat palayo sa lugar na iyon ng maaga. Ang mga kasanayan sa kiting ay nagawa ang isang imposible na posible si Hansen na mas mabagal kaysa sa pagong ay nakikipaglaban dito. Gayunpaman, ang mga kasanayan sa kiting ay hinihingi sa lakas ng utak ng isang tao. Sa ilalim ng pasanin ng overload, hindi matagal na makayanan ni Hansen. Kailangan din niyang pasalamatan ang Fairy Queen Beast Soul. Ang Fairy Queen ay nagpabagal ng paggalaw ng pagong sa kanyang mga mata na nakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang diskarte. Gayunpaman, halos imposible pa rin para sa kanya na patayin ang pagong. Nakikipaglaban na si Hansen sa kanyang mga limitasyon. Ilang beses na niyang tinamaan ang pagong gamit ang malaking martilyo, ngunit ang nakakatakot na puwersa ay hindi man lang nagdulot ng malaking pinsala sa pinakamahina na bahagi ng katawan ng pagong. Lakas, kailangan ko ng mas maraming lakas. Sumigaw si Hansen sa loob. Gayunpaman, naramdaman niyang nasiyahan na nakikipaglaban siya sa pagong ng ganito katagal. Iwasan ang kagat ng pagong ng isang beses pa, nakarating si Hansen sa isang bangin, kung saan siya tumalon ng walang pag-aalinlangan upang maiwasan ang mga pag-atake ng pagong at ang tingin ng kanyang kumpanya. Kabanata 332. Matapos mahulog mula sa bangin, ipinatawag ni Hansen ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Tumingin ang pagong pababa sa bangin at lumingon. Malinaw na wala itong balak na habulin si Hansen. Nang sumali si Hansen sa natitirang grupo, tuwang-tuwa silang lahat nang makita siya. Hansen, buhay kami, salamat sa iyo. Pasensya na halos mapatay kita, sabi ng propesor, nakaramdam ng pagkakasala. Hindi mo kasalanan, propesor. Ako ang may kasalanan. Hansen, parusahan mo ako kung gusto mo. Utang ko ang lahat sa iyo, sabi ni Lu Mingdan na namumula ang mukha. Gusto sanang magdagdag ng ilang salita si Jean Rigi pero pinigilan siya ni Hansen, lahat tayo ay sinusubukan lang na protektahan si Professor Sun. Hindi lang ninyo alam kung gaano nakakatakot ang pagong. Okay lang. Huwag kang mag-alala, Hansen. Niligtas mo ang ating lahat. Kung may kailangan ka kailanman, nandito kami para sa iyo, sabi ni Jean Rigi ng seryoso. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpa siya ang grupo na bumalik sa Glory Shelter para sa pagkukumpuni bago sila bumalik para sa pagong. Ginamit ni Hansen ang pagkakataong ito para bumalik sa Black Hawk. Mabilis siyang nag-login sa Gladiator, binuksan ang kanyang listahan ng mga kaibigan at nakita si Queen na online. Tuwang-tuwa si Hansen at dali-dali siyang nagpadala ng imbitasyon. Ang mga kasanayan sa kiting na natutunan niya mula kay Queen ay may depekto pa rin. Maraming bagay na hindi niya maintindihan. Kung matututo talaga siya ng mga kasanayan sa kiting mula kay Queen, marahil ay makakalaban niya ang pagong ng hindi umaasa sa bilis. Sa makatuwid, nais ni Hansen na makipaglaban sa kanya sa ibang pagkakataon at obserbahan ang kanyang mga kasanayan sa kiting. Gayunpaman, hindi alam ni Hansen kung papayag si Queen na makipaglaban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, napakalayo ng kanilang lakas. Kung nandoon si Queen, madali niyang papatayin ang pagong. Tinansya ni Hansen na ang isang super nilalang ay dapat magkaroon ng fitness level na mga 40, habang ang pinakamalakas na tao sa First God Sanctuary ay makakamit lamang ng 20 sa ilang mga aspeto. Karamihan sa mga mabubuting tao ay karaniwang may average fitness index na 15. Kahit na ang mga naka-max out na sa lahat ng 4 na uri ng Geno Point sa First God Sanctuary ay may fitness index na 30 lamang, na hindi pa rin sapat para patayin ang isang super nilalang. Gayunpaman, ang isang evolver na may fitness level na higit sa 100 tulad ni Queen ay madaling makakapatay ng isang super nilalang. Ang isang evolver ay hindi makakabalik sa First God Sanctuary, maliban kung ang evolver ay kakatapos lang mag-evolve. Kahit para kay Queen, nang siya ay isang hindi pa na-evolve na tao o kakatapos lang maging isang evolver, hindi sana niya kaya nalabanan ang pagong.
Hindi sigurado si Hansen kung papayag si Queen na makipaglaban sa kanya, ngunit nais niya ito ng labis. Isang round pa lang. Nang makita ang imbitasyon ni Hansen, natulala si Queen. Ang kanyang setting ay hindi upang tanggapin ang mga imbitasyon mula sa mga estranghero, at wala pa siyang kaibigan kailanman, kaya hindi pa siya nakakatanggap ng imbitasyon. Nang makita ang imbitasyon mula sa A Soldier on Warship, nag-atubili si Queen at nag-click ng oo. Tuwang-tuwa si Hansen nang makita muli si Queen at ang kanyang kamangha-manghang mga kasanayan sa kiting. Matapos ang countdown, agad na tumakbo si Hansen patungo sa kanya. Hindi niya magawang maghintay sa mga pag-atake niya. Ang kanilang mga fitness level ay magkaiba kaya agad siyang papatayin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang fitness index ay 30 lamang, habang ang kanya ay marahil ay 100. Umiwas lang si Queen sa suntok tulad ng nakaraang pagkakataon, at hindi lumaban. Naramdaman ng excitement, ibinato ni Hansen ang kanyang kabilang kamao sa kanya at gumawa ng isang hakbang. Nagulat si Queen. Ang suntok at hakbang ni Hansen ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Kahit na hindi siya ganoon kabilis, sa paningin ni Queen, ang kanyang mga galaw ay hindi inaasahan. Ang hakbang ni Hansen ay halos kapareho ng kanyang mga kasanayan sa kiting, na ginagawang imposible para sa kanya na pilitin si Hansen sa isang sulok. Ginagaya ba niya ako? Tumingin si Queen kay Hansen. Patuloy siyang nagmamasid. Di nagtagal, natitiyak ni Queen na ginagaya ni Hansen ang kanyang mga kasanayan sa kiting. Kahit na maraming pagkakamali at depekto sa kanyang mga galaw, kamangha-mangha na makamit niya ang antas na ito sa loob ng napakaikling panahon. Hindi nagmadali si Queen na tapusin ang laban. Gusto niyang makita kung gaano kagaling si Hansen. Ang mga kasanayan sa kiting ay hindi para sa lahat. Madaling matutunan, ngunit mahirap maging master. Parang paglalaro ng Go. Ang sino mang nakakaalam ng mga patakaran ay maaaring maglaro, ngunit napakahirap na magaling sa Go. Magaling si Queen sa mga kasanayan sa kiting. Hindi bababa sa mga kalaban na nakaharap niya, walang sino man ang makakapantay sa kanyang antas. Medyo nagulat siya sa performance ni Hansen. Medyo berde pa siya at nagkakamali pa rin, pero sa paningin niya, may sariling pag-unawa siya sa mga kasanayan. Bukod pa rito, sensitibo si Hansen sa gusto niyang gawin. Pinatunayan nito na may talento si Hansen sa bagay na ito. Matapos masubukan ang antas ni Hansen, tumigil si Queen sa pag-iisip tungkol dito. Ang pagkakaroon ng talento ay isang bagay, ngunit kung kaya niyang magtagumpay ay iba. Wala siyang sinabi pero patuloy na umiwas sa mga pag-atake ni Hansen. Gayunpaman, biglang nakaramdam ng mas malaking pressure si Hansen. Mas lalong nagiging mahirap para sa kanya na matukoy kung saan pupunta si Queen. Para silang dalawang manlalaro sa isang laro ng Go. Si Hansen ang mas mahina na manlalaro at ang bawat hakbang niya ay nasa kalkulasyon ni Queen. Wala siyang paraan para lumaban. Di nagtagal, naitulak si Hansen sa sulok tulad ng nakaraang pagkakataon. Bang! Sa isa pang sipa, natalo si Hansen. Nang bumalik siya sa laro, naka-offline na si Queen. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagkabigo si Hansen, ngunit mas nasasabik kaysa dati. Hindi siya sigurado kung sinasadya siyang tinuturuan ni Queen. Ang kanyang huling ilang hakbang ay nagpapahiwatig ng mga kahinaan sa kanyang mga kasanayan sa kiting, kaya't nakaramdam siya ng kakilakilabot sa huli. Hindi ito masamang bagay para kay Hansen, kundi isang magandang bagay. Si Queen ay parang guro na tumutulong sa kanya na mahanap ang kanyang mga pagkakamali. Sinadya man o hindi, nagpapasalamat si Hansen kay Queen. Ang mga kasanayan sa kiting ay mahalaga para sa kanya upang manghuli ng mga super nilalang. At ang mga kasanayan sa kiting na tulad nito ay hindi masasanay sa pamamagitan ng mga tutorial tulad ng Hyper Geno Arts. Nakakuha si Hansen ng isang hindi kapani-paniwalang asset sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Queen. Matapos i-download ang video ng kanilang laban, umalis si Hansen sa Gladiator at pumunta sa bodega ng Heavy Warframe Society. Habang pinapanood ang video, pinag-isipan niya kung ano ang magagawa niya upang pagandahin ang kanyang mga kasanayan sa kiting. Sa katunayan, sinusubukan ni Queen na ipahiwatig kay Hansen ang kanyang mga pagkakamali sa kanyang huling ilang hakbang. Walang gaanong tao ang interesado sa pagsasanay ng mga kasanayan sa kiting. Dahil interesado si Hansen, handa siyang magbigay sa kanya ng ilang mga tip. Gayunpaman, ang kanyang casual na ginawa ay nangangahulugan ng malaking bagay kay Hansen at nagdagdag sa kanyang pagkakataong patayin ang isang super nilalang. Kung magagamit ko ang mga kasanayan sa kiting upang maiwasan ang mga pag-atake ng pagong, hindi na ako matatalo. Sa ganitong paraan, makakahanap ako ng pagkakataong patayin ito sa lalong madaling panahon. Mas lalong nasasabik si Hansen. Kabanata 333.
Matapos panoorin ang video ng kanyang laban-laban kay Queen, marami ang natutunan ni Hansen. Itinuro ng huling ilang hakbang na ginawa ni Queen ang mga kahinaan ni Hansen. Matapos panoorin ng paulit-ulit ang video, nasiyahan si Hansen sa pagwawasto sa sarili ng paunti-unti. Maraming tao ang susuko kapag nalaman nilang nagkamali sila, ngunit handang iwasto ang sarili ni Hansen. Ang buhay ay puno ng mga pagkakamali at imposibleng bumalik at mabuhay muli. Ang mas mahalaga kay Hansen ay kung paano niya maiiwasan ang parehong mga pagkakamali sa hinaharap. Ang mga kasanayan sa kiting ay hindi lamang pisikal na paggalaw. Ang pag-iisip at pagkilos ay pantay na mahalaga upang mapahusay ang mga kasanayan. Sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, pinino ni Hansen ang kanyang mga kasanayan ng paulit-ulit. Sa isang laban, anumang bagay ay maaaring mangyari. Ang natutunan ni Hansen mula kay Queen ay ang mga pangunahing patakaran. Gamit ang mga patakarang ito, mas mabilis siyang makakarik sa iba't ibang sitwasyon sa isang laban. Gaano man kalakas ang kanyang utak, imposibleng mag-isip ng sobra kapag nakikipaglaban. Kailangan niyang linangin ang kanyang muscle memory sa pamamagitan ng maraming pagsasanay. Para itong paglutas ng isang problema sa matematika, kailangan munang matutunan ang lahat ng uri ng equation bago ito ilapat sa kalkulasyon. Sinabihan ni Queen si Hansen ng ilang equation na hindi niya alam dati. Ang sinusubukan niyang gawin ay ang pagsasama ng mga equation na ito sa kanyang muscle memory para ma-react siya sa pinakamagandang paraan sa panahon ng isang tunay na laban. Hindi mahirap mag-isip ng isa o dalawang hakbang ng maaga. Ang kahirapan ay ang malaman kung ano ang mga posibilidad pagkatapos ng 12 ng mga hakbang sa sandaling gawin niya ang unang hakbang. Mahirap makamit iyon, at sa katunayan, iilan lang ang nakakagawa nito, kaya't sa buong Ares Martial Hall, si Queen lang ang nag-iisa. Hindi nakatulog si Hansen buong gabi. Kinaumagahan ng magising siya, namumula ang kanyang mga mata dahil sa sobrang paggamit ng kanyang utak. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Ang mga posibilidad sa mga kasanayan sa kiting ay walang hanggan tulad ng Go. Gaano man ako katalentado, imposibleng malaman ko ang lahat ng estratehiya. Kung hindi ko mapapahusay ang aking strategic thinking, walang saysay na matuto ng iba't ibang taktika. Alam ni Hansen na naipit siya sa isang dead-end alley, isinara ang video, naglinis ng mukha, at natulog. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog. Hanggang sa tumunog ang kanyang comlink, nag-inat si Hansen at bumangon. Hiniling ni Jinriji kay Hansen na bumalik sa God's Sanctuary dahil handa na ang lahat na obserbahan muli ang pagong. Pumayag si Hansen. Matapos kumain sa cafeteria, pumasok siya sa Glory Shelter. Hindi pa gumaling ang mga kamay ni Lumingda, kaya sina Jinriji, Jin Chuli, Sun Minghua at Hansen lang ang pupunta sa Copper Mountains. Gayunpaman, nang makarating ang apat sa kanila sa parehong lugar, wala na ang pagong. Nangolekta si Sun Minghua ng ilang piraso ng mga baging na kinain ng pagong noong nakaraang pagkakataon. Dahil nakina ng pagong ang lahat ng mga baging, may natitira lang na mga mumo. Patuloy na hinanap ng grupo ang mga bundok. Bago pa sila makalayo, nakakita sila ng isang pulang nilalang na nakatayo sa isang bundok sa kabilang direksyon, nakatingin sa paligid. Ang nilalang ay 6 na talampakan ang taas, parang gawa sa tanso. May katawan ng alakdan, buntot ng ahas, at 6 na parang karit na kuko. Copper Demon. Nasa sabik si Jinriji nang makita ang nilalang. Nasa sabik din si Hansen. Bago siya pumunta sa Copper Mountains, nagsagawa siya ng ilang pananaliksik tungkol sa rehiyon. Sa Copper Mountains, ang pinakakilalang nilalang ay ang Copper Demon. Ang dahilan kung bakit ito kilala ay dahil kahit ang pinakamahina na Copper Demon ay mga mutant na nilalang. Minsan, kahit na ang Sacred Blood Copper Demon ay makikita. Ang Beast Soul ng isang Copper Demon ay ang uri ng shapeshifting na bihira. Kahit na ang isang mutant Copper Demon Beast Soul ay makakapagpahusay ng malaki sa bilis at lakas ng isang tao. Ang Sacred Blood Copper Demon Beast Soul ay mayroon ding isang pares ng pakpak ng Ladybug at nagpapahintulot sa isang tao na lumipad kapag nag-shapeshifting. Ang isang Beast Soul na may dalawang tungkulin ng parehong shapeshifting at paglipad ay malinaw na bihira at mahalaga. Kahit na ang isang mutant Copper Demon na walang function na paglipad ay napakamahal na maraming mahihirap na tao ang papatay para sa pagkakataong manghuli nito. Gayunpaman, ang mga Copper Demon ay makikita lamang sa Copper Mountains. Dahil ang Copper Mountains ay malapit sa Glory Shelter, karamihan sa mga Copper Demon ay pinatay na. Sa nakalipas na mga taon, ilang Copper Demon lang ang nakita, na malamang na nagmula sa isang pugad. Narinig na nila ang lahat tungkol sa mga Copper Demon, ngunit hindi pa nila nakikita ang isa. Ang hindi inaasahang pagkakatuklas na ito ay nagpasaya sa kanila. Tere na at subukan natin ang ating swerte.
Marahil ay may pagkakataon tayo na makuha ang Beast Soul, masayang sabi ni Jean Chuli. Walang nagtutol. Bihira silang magkaroon ng pagkakataong makita ang isang sikat na nilalang. Kahit na ito ay isang mutant lamang na walang pakpak, maaari nilang makita ang kanilang swerte. Nang umakyat ang apat sa bundok, ang nakita nila ay nagpatulala sa kanila. Nakatayo ang Copper Demon sa isang plataporma ng bato, sa likod nito ay isang yungib. Sa puntong ito, maraming Copper Demon ang gumagapang palabas ng yungib, ibinabalik-balik ang kanilang mga buntot ng ahas, ang kanilang mga kuko ay gumagawa ng tunog ng metal. Sa kanila, ang isa ay mas matangkad at mas malalim ang kulay kaysa sa iba. Mayroon din itong pulang pakpak na metal. Nakita na ng Copper Demon na nakita nila sa simula ang grupo ng mga tao at nagsimulang umungol. Di nagtagal, 12 ng Copper Demon ang nagsilabasan mula sa yungib. Mukhang marami pang iba sa yungib. Iwinagayway ng unang Sacred Blood Copper Demon ang kanyang mga pakpak at sumugod sa grupo ng mga tao na parang isang bomber. Peste! Takpan ang propesor. Namutla si Jinriji at tinawag ang isang Beast Soul Knife, sinusubukang harangan ang pag-atake ng Sacred Blood Creature. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Hansen. Nagtataka lang siya kung saan makakahanap ng isang Sacred Blood Creature at isa ang sumugod sa kanila. Anong swerte? Kabanata 334. Diretso namang ipinatawag ni Hansen ang kanyang sungay na pana at mutant na itim na Stinger Arrow at binaril ang Sacred Blood Copper Demon. Handa nang makipaglaban ng buong lakas si Jinriji sa Sacred Blood Creature, ngunit bigla niyang nakita ang isang itim na arrow na lumilipad patungo sa mga mata ng nilalang. Mabilis na nakareaksyon ang Sacred Blood Copper Demon. Bigla nitong kinulong ang anim nitong talim na kuko at hinarang ang itim na arrow. Gayunpaman, nang mahawakan ng mga kuko nito ang arrow, biglang umikot ang itim na Stinger Arrow na parang ulo ng drill, tumalbog sa mga kuko ng nilalang. Nahawakan ng arrow ang mata ng Copper Demon at agad na tumago sa ulo nito. Bumulusok. Ang Sacred Blood Copper Demon na mukhang napakalakas ay biglang nahulog mula sa langit at namatay. Patay na ang Sacred Blood Creature Copper Demon. Walang nakuha na Beast Soul. Uminom ng dugo nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Sacred Geno Points ng random. Nakarinig ng boses, nagsisi si Hansen na hindi siya nakakuha ng Beast Soul mula sa perpektong Sacred Blood Creature na ito. Lahat ay tadhana lang. Natulala sina Jin Chuli at Jinriji. Ang pagbaril ng Sacred Blood Copper Demon hanggang sa mamatay gamit ang isang arrow, hindi ka panipaniwala. Dahil napatay ang Sacred Blood Copper Demon, mabilis na tumakbo ang mga mutant Copper Demon patungo sa yungib. Hinabol sila ng grupo ng mga tao. Gayunpaman, matapos nilang patayin ang ilang mabagal na mutant Copper Demon, hindi na nila makita ang iba. Malalim ang yungib at magkakasalubong ang mga landas sa loob, kaya hindi sila sumunod sa mga ito, ngunit piniling alagaan muna ang mga bangkay. Ang mga katawan ng Copper Demon ay kasing tigas ng metal. Walang karne na makakain. Ang tanging nakakain ay ang ilang dugo sa loob ng kanilang katawan. Maingat na inilabas ni Hansen ang lilang dugo at ibinaon ito sa isang bote. Ang isang malaking Sacred Blood Copper Demon ay may isang bote lang ng dugo. Dahil nag-alaga si Hansen sa Sacred Blood Copper Demon ng mag-isa, hindi niya kailangang ibahagi ito sa sinuman. Ininom ni Hansen ang dugo sa isang hininga at narinig ang boses na nagsasabi sa kanya na nakakuha siya ng 3 Sacred Geno Points. Medyo malaki na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa katawan ng Copper Demon ay hindi nakakain, at natuwa si Hansen na ang dugo lamang ang nagbigay sa kanya ng 3 Sacred Geno Points. Mayroon ng 83 Sacred Geno Points si Hansen at hindi na siya malayo sa pagiging max out. Napakabihira ng mga nilalang na ito. Paano kung pumasok tayo sa yungib at patayin ang natitirang mga mutant? Marahil ay may pagkakataon tayong makuha ang kanilang mga Beast Soul, masayang suhestyon ni Jin Chuli matapos nilang maproseso ang mga bangkay. Walang tutol si Hansen. Kahit na ang isang mutant shape-shifting Beast Soul ay napakapopular. Hindi alintana ni Hansen na kumita ng pera. Tinanong ni Jinriji ang opinyon ng propesor, at pumayag si Sun Minghua. Bukod pa rito, maaaring may iba't ibang halaman o halamang singaw sa loob ng yungib na interesado si Sun Minghua. Pumasok ang apat sa yungib. Kahit na maraming tunaw sa loob ng yungib, lahat ay sapat na lapad para malayang maglakad. Wala silang nakita sa daan, kahit na ang mga Copper Demon. Patuloy na naghahanap ang grupo ngunit wala silang nakita. Mas lumaki ang espasyo habang naglalakad sila. Matapos maglakad ng 2 oras, bigla silang pumasok sa isang malaking bakana. Ang isang underground river na 200 talampakan ang lapad ay dumadaloy sa yungib.
Mabilis ang agos, ngunit sa ilang kadahilanan, halos walang ingay at ang tubig ay tila kalmado pa nga. Sa ilaw ng sulok, nakita ng grupo ang mga copper demon sa kabilang panig ng ilog gumagapang ng mas malalim sa yungib. Susundan ba natin sila? Tanong ni Jinriji kay Hansen. Sinuri ni Hansen ang madilim na underground river at kumunat ang noo. Naalala pa rin niya ang nakakatakot na karanasan na naranasan niya noong nakaraang pagkakataon na nasa isang underground river siya. Halos patayin siya ng dalawang obsidian dragon. Napakadilim ng yungib kaya hindi sila matulungan ng ilaw ng sulo na makita sa loob ng tubig. Sa halip, halos mabulag sila ng refleksyon ng ilaw. Natatakot si Hansen na biglang lumitaw ang ilang aquatic sacred blood creature tulad ng obsidian dragon dito. Gaano man siya kalakas, hindi siya makakapantay sa nilalang sa ilalim ng tubig. May pakpak ka ba? Kung hahabulin natin sila, marahil ay dapat tayong lumipad sa kabila ng ilog, nag-isip si Hansen at sinabi. Ayaw niyang pumasok sa tubig. Ngumiti ng mapait si Jinriji at sinabi, may pakpak tayo, pero ang isa ay mutant at ang isa ay primitive. Problema iyon. Mayroon lang akong isang pares ng primitive wings. Hindi binanggit ni Hansen ang kanyang sacred blood wings. Ayaw niyang makita ng sino man ang mga pakpak ng purple feathered dragon kung hindi niya kailangan. Sige. Gagamitin ko ang mutant wings para dalhin ang propesor sa kabila. Senador at Chuli, pwede kayong lumipad gamit ang inyong sariling mga pakpak, sabi ni Jinriji. Umiling si Hansen at sinabi, hayaan mo muna akong lumipad sa kabila at subukan. Kung walang panganib, pwede ka nang pumunta. May kakaibang pakiramdam si Hansen tungkol sa ilog ngunit wala siyang nakita. Dahil nasa puntong ito na sila, hindi niya masasabi sa lahat na bumalik. Bukod pa rito, nakakita si Sun Minghua ng ilang nakaka-interes na halaman sa daan patungo rito at tila interesado siyang galugarin ang yungib. Ipinatawag ni Hansen ang kanyang itim na balahibo na beast wings at lumipad sa kabila ng ilog mga 15 talampakan mula sa lupa. Hindi kayang dalhin siya ng primitive wings ng mataas o mabilis, at iyon na ang pinakamataas na kaya niyang puntahan. Tinitigan ni Hansen ang madilim na underground river habang lumilipad para ma-react siya sa oras kung sakaling may mangyari. Nakatayo sa pampang, pinapanood ng may kaba ng natitirang grupo ang paglipad ni Hansen. Ang kadiliman na tubig ay likas na nagdudulot ng takot sa mga tao. Nang makarating si Hansen sa gitna ng ilog, bigla niyang naramdaman na may kakaiba sa ilog. Nanlamig ang kanyang buto. Boom! Sa isang malaking pag-splash sa tubig, isang higanting nilalang ang tumalon mula sa ilog na nakanganga ang bibig, sinusubukang lunukan si Hansen ng buo. *T. Alam kong may mali. Tinitigan ni Hansen ang bibig ng nilalang. Kabanata 335. Mula sa underground river ay lumitaw ang isang ulo na medyo kahawig ng isang buwaya. Nakanganga ang bibig nito, mukhang madali nitong malulunok ang isang buong baka, at lalong madali ang isang tao. Libo-libong ngipin ang nasa bibig nito, na parang meat grinder. Kahit na ang katawan na gawa sa bakal ay agad na madudurog. Hindi sigurado si Hansen kung ano ang status ng nilalang na ito, kaya hindi niya ito nilabanan ng harapan. Kung ito ay isang super creature, malamang na mapapatay si Hansen. Walang sinabi, iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at inilipat ang kanyang katawan sa gilid. Itinulak ang dulo ng bibig ng nilalang, bumalik si Hansen sa pampang. Umagang ang nilalang at sinundan si Hansen. Nang lumabas ang buong katawan nito mula sa underground river, nagulat ang lahat. Ang ulo ng nilalang ay parang isang buwaya, habang ang katawan nito ay parang isang pukyutan na walang paa. Nanginginig ang buong katawan nito, napakabilis ng nilalang. Binaril ni Hansen ang isang arrow pabalik. Biglang isinara ng nilalang ang bibig nito at dinurog ang arrow gamit ang kanyang ngipin. Naisip ni Hansen nang may takot, buti na lang hindi ako gumamit ng Beast Soul Arrow, kung hindi, masisira ang aking nag-iisang mutant Beast Soul Arrow. Tumakas. Ipinatawag ni Hansen ang Tornado Wolf, binabaril ang nilalang na nakasakay sa kanyang mount. Kahit na hindi alam ni Hansen kung ito ay isang sacred blood creature o isang super creature, malamang na hindi niya masasaktan ang isang nilalang na may katawan na 300 talampakan ang haba kahit na may 3 talim na harpoon. Bukod pa rito, dahil sa sobrang laki ng katawan nito, dapat na malakas din ang nilalang na ito. Kung matamaan si Hansen ng buntot nito, malamang na malubha ang kanyang pinsala. Sa isang masikip na espasyo, hindi magiging matalino na labanan ang ganitong uri ng nilalang. Pinrotektahan ng tatlo si Sun Minghua at nagmadaling lumabas. Gayunpaman, napakabilis ng halimaw kaya wala sa kanilang mga mount ang nakakatakbo ng mas mabilis kaysa rito. Nasa kanilang mga takong ang halimaw sa isang iglap. Pumasok kayo rito, masyadong makitid para makapasok ang nilalang.
Turo ni Hansen sa isang butas at sinabi. Nang makita ang halimaw na nagdudurog ng isang bato na mahigit 7 talampakan ang taas, mabilis na binawi ni na Jinriji at Jinchuli ang mga mount at pumasok sa butas kasama si Sun Minghua. Sa sandaling nasa butas na sila, agad na sumugod ang halimaw sa kanila. Gayunpaman, mas malaki ang ulo nito kaysa sa pasukan. Para bang hindi nararamdaman ng halimaw ang sakit, paulit-ulit nitong pinapalo ang pasukan gamit ang ulo nito, na ginagawang mas malaki at mas malaki. Mabilis, sigaw ni Jinriji sa grupo at pumasok ng malalim sa loob ng butas dahil wala silang ibang pagpipilian. Ang butas ay humantong sa isang tunnel. Matapos silang maglakad ng halos 1 milya, nakakita sila ng isang bakana at nasa isang malaking yungib muli. May mga landas sa kaliwa at kanan. Tumingin si Jinriji sa magkabilang panig, ngunit hindi niya masabi kung aling daan ang haantong sa labasan. Pagkatapos ay tinanong niya si Sun Minghua, Propesor, alam mo ba kung saan tayo dapat pumunta? Lumapit si Sun Minghua sa gilid at kinurot ang ilang halaman na parang lumot na tumutubo sa dingding ng yungib. Pinagmasdan niya ito at sinabi, malamang na dapat tayong pumunta sa kaliwa, dahil mukhang mas malamang na nagmumula sa kaliwa ang hangin. Pumunta tayo sa kaliwa. Pinagkakatiwalaan ni Jinriji si Sun Minghua sa bagay na ito. Noong nakaraang pagkakataon na tinatakpan niya si Sun Minghua, ipinaliwanag ng propesor ang mga bagay na ito sa kanya, ngunit hindi gaanong naintindihan ni Jin. Naririnig nila ang pagbubulusok sa likod nila. Malinaw na hindi sumuko ang halimaw at patuloy pa ring pinapalo ang pasukan. Wala silang paraan para bumalik sa daan na pinanggalingan nila. Sinundan ni Hansen ang iba. Hindi siya gaanong nag-aalala. Kahit na may isang super creature, palagi siyang nakakatakas kahit na hindi niya ito matalo. Iilan lang ang mga nilalang na maaaring magbanta sa kanyang buhay sa First God Sanctuary. Patuloy na sinasabi ng propesor sa kanila kung saan dapat pumunta sa pamamagitan ng pagmamasid sa lumot. Matapos silang maglakad sa yungib ng kalahating araw, tuluyan silang naligaw. Nang nasa isang malaking bakana muli sila, nakita ni Hansen na ang underground river ay naging talon, dumadaloy pababa sa dingding ng yungib patungo sa isang pool. Sa tabi ng pool, isang itim na pagong na kasing laki ng kotse ay umiinom. Iyon ang pagong. Ano ang ginagawa nito rito? Nagulat at nasasabik si Sun Minghua. Babaan mo ang boses mo, nagulat si Jinriji at mabilis na pinigilan si Sun Minghua. Sa kabutihang palad, malakas ang talon at malapit dito ang pagong, kaya hindi nito narinig ang boses ni Sun Minghua. Umatras ang grupo ng mga tao bago sila nagsimulang mag-usap. Propesor, sa tingin mo ba may ibang daan para makapunta? Tanong ni Jinriji. Nag-isip siya at sinabi, ayon sa paglaki ng lumot, dapat na nagmumula sa malaking yungib na ito ang hangin. Ngumiti ng mapait si Jinriji at tinanong si Hansen, ano sa tingin mo, Senador? Nagatubili si Hansen at sinabi, malaki ang posibilidad na pumunta rito ang pagong para kumain. Pagkatapos kumain, dapat na aalis na ito. Kung susundan natin ito ng malapit, marahil ay makakalabas tayo rito. Tama. Bakit hindi ko naisip iyon? Masayang sabi ni Sun Minghua. Sa ganitong paraan, maaari nating obserbahan ang pagong at maghanap ng paraan palabas ng sabay. Magaling na ideya, Hansen. Wala nang ibang ideya sina Jinriji at Jinchuli. Nagpa siya ang apat na sundan ang pagong. Hindi nila lakas ng loob na lumapit sa pagong, ngunit pinagmasdan ito mula sa malayo. Kahit na madilim sa yungib, ang pulang mga pattern sa kabibe ng pagong ay kumikinang sa dilim na parang lava. Hindi na kailangan ng grupo ng anumang bagay para makita ang pagong. Matapos uminom ang pagong, dahan-dahan itong naglakad patungo sa yungib na katabi nito. Nagkatinginan ng apat at sinundan ang pagong mula sa malayo. Gamit ang kumikinang na mga pattern sa pagong, hindi nila ito mawawala sa paningin. Kabanata 336. Tumangala si Hansen sa bangin at nagulat. Ganoon din sina Jinriji, Jinchuli, at Sun Minghua. Sinundan nila ang pagong sa loob ng 2 araw, at patuloy itong lumalim. Naramdaman nilang may mali, at narito na sila sa bangin. Sa ilalim ng bangin ay isang umaagos na lawa ng lava. At ang pagong ay sumisid sa lawa na parang tubig lang ito. Hindi na muling lumabas ang pagong. Naubos ba ito ng init mula sa lava? Hula ni Jinriji. Kahit na ang mga nilalang ay hindi kasing talino ng mga tao, hindi pa ako nakakakita ng isa na nagpakamatay, umiling si Jinchuli at sinabi. Biglang nagsalita si Sun Minghua ng may kasiyahan, alam ko na. Ano ang alam mo, Propesor? Tanong ni Hansen. Dapat mong alalahanin na sinabi ko sa iyo na ang mga nilalang ay karaniwang kumakain ng mga halaman upang makapanganak. Matapos umalis sa karagatan, kumain ang pagong ng maraming halaman sa Copper Mountains.
Marahil ang layunin nito ay mangganganak dito, masayang sabi ni Sun Minghua. Pagbubuntis. Dito, nagtaka si Jin Chuli at itinuturo ang lawa ng lava. Kahit na nakamamatay ang lava sa mga tao, marahil hindi ito ganon sa mga nilalang. Napansin mo ba ang pulang mga pattern sa likod ng pagong? Parang lava. Marahil ang pagong ay ipinanganak dito sa lava. Alam mo, may ilang mga pagong sa ating mundo na nagbubuntis sa buhangin kahit na sila ay nakatira sa karagatan, ipinaliwanag ng propesor. Pinanood ni Hansen ang lawa ng lava habang nakikinig sa propesor. Sa palagay niya, ang paliwanag ng propesor ay may katuturan. Ang mga kilos ng pagong ay kahawig ng golden growler. Marahil talagang mangganganak ito rito. Gayunpaman, kung ito ay talagang katulad ng golden growler, mamamatay ito pagkatapos ilabas ang kanyang life essence. Kahit gaano pa kalakas si Hansen, imposibleng tumalon sa lava para sa life essence. Parang kailangan nating maghanap ng ibang labasan, sabi ni Jin Riji na nakakunot ang noo. Malinaw na walang ibang labasan. Nag-isip si Sun Minghua at nagsabi, wala tayong nakitang panganib sa daan patungo rito. Dapat hindi mahirap kung gusto nating makalabas. Maghintay tayo at manood. Marahil ang pagong ay babalik sa karagatan pagkatapos manganak. Natuwa si Hansen na sinabi ito. Kung umalis sila ng ganito, magiging malungkot siya na sumuko sa panghuhuli ng isang super creature sa pinakamahina nitong sandali. Sa pinakamababa, kailangan ni Hansen na matiyak na hindi muling lilito ang pagong bago siya sumuko. Sangayon din sina Jin Riji at Jin Chuli. Wala silang nakitang nilalang sa daan patungo rito, kaya hindi magiging masyadong mapanganib ang bumalik kung saan sila nagmula. Bukod dito, nagdala sila ng sapat na supply para tumagal ng isang buwan. Habang patuloy pa rin ang grupo sa pag-uusap, bigla silang tumigil nang marinig ang kakaibang tunog. Tumingin sila sa direksyon ng tunog at nakita ang isang higanting nilalang na lumilitaw mula sa isang yungib sa ibaba nila, sinisira ang mga bato habang ito ay umuusad. Lumalabas na ito ang nilalang na nakita nila mula sa underground river. Lahat ay natakot, hindi na sila makapaghininga. Di nagtagal, napagtanto nilang hindi ang nilalang ang kanilang pinuntahan kundi ang lawa ng lava sa ilalim ng bangin. Hindi pwede, ipinanganak din ba ang nilalang na ito mula sa lawa ng lava? Tanong ni Hansen sa sarili. Napaka-curious niya kaya tiningnan niya ang ibaba mula sa bangin. Nakapagpaluwag ng hininga sina Jin Riji, Jin Chuli, at Sun Minghua. Tulad ni Hansen, sila rin ay na-curious at nais malaman kung ano ang ginagawa ng nilalang. Sa loob ng isang minuto, nakarating ang nilalang sa gilid ng lawa ng lava, ngunit hindi ito pumasok gaya ng inaasahan ng grupo. Bumabalot sa lava, ang nilalang ay gumapang patungo sa dingding ng bato sa tabi ng lawa. Naramdaman ng grupo na kakaiba. Wala namang anuman sa dingding ng bato at nagtataka sila kung ano ang gusto ng nilalang na gawin. Habang nagtataka pa sila, biglang tumalon ang nilalang at sinalubong ang dingding na parang ito ay naiinis. Bang! Nahulog ang mga bato sa ilalim ng impact. Gayunpaman, nanatiling buo ang dingding. Patuloy na tumama ang nilalang sa dingding sa kagalitan at lumalaki ang mga bitek sa dingding, habang ang nilalang mismo ay nasugatan at puno ng dugo. Ngunit hindi ito tumigil sa pagbangga sa dingding, na parang ang dingding ang pumatay sa kanyang mga magulang. Napaluhod si Jin Chuli at sinabi, dapat na nababaliw ang nilalang na ito. Tila nagpakamatay ito. Walang sinabi si Sun Minghua. Siya rin ay naguguluhan at hindi nauunawaan kung ano ang ginagawa ng nilalang. Kahit na hindi rin malaman ni Hansen kung ano ang ginagawa ng nilalang, siya ay labis na natuwa. Sa orihinal, nag-aalala siya na masyado itong malaki, at wala siyang angkop na sandata upang patayin ito. Ngayon, ang nilalang ay nag-uubos ng sarili. Kapag ito ay malapit ng mamatay, magiging maganda kung makikinabang si Hansen sa pagkakataong ito at patayin ito. Batay sa kung gaano ito kalakas, marahil ito ay talagang isang super creature. Ang apat sa kanila ay humiga sa kanilang tiyan at tumingin pababa sa bangin. Marahil ang pagong ay pumasok sa lava upang manganak, ngunit imposibleng ang nilalang na ito ay bumangga sa dingding upang manganak din. Ano man ang kanilang isipin, walang makatuwirang paliwanag. Ano ang sinusubukan nitong gawin? Nakatingin si Hansen sa nilalang na bumangga sa dingding ng bato. Mula sa malabong ilaw mula sa lava, malinaw niyang nakita ang mga kilos ng nilalang. Nabasag ang dingding ng bato ng nilalang, at napakarami nitong dugo ang umagos, na ang dugo ay nagkulay pula sa bato. Bigla, kumontrata ang mga pupil ni Hansen. Kabanata 337. Tumingin si Hansen sa nabasag na dingding ng bato. Sa simula, akala niya ang dingding ay pula dahil sa pagdudugo ng nilalang. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, higit pa ito sa dugo ng nilalang.
Mukhang may likido na umaagos mula sa mga bitek mula sa kabila. Sa liwanag ng lava, ang likido ay tila pula rin. Gayunpaman, nakilala ni Hansen na hindi ito dugo kundi parang tubig. Tubig. Biglang naintindihan ni Hansen kung ano ang gusto ng nilalang. Sa likod ng dingding ng bato, malamang na may isang sanga ng underground river. Sinusubukan ng nilalang na basagin ang dingding ng bato upang makakuha ng tubig patungo sa lawa ng lava. Some pain. Ang nilalang na ito ay mapanlin lang. Sinusubukan nitong dalhin ang tubig sa lava, naisip ni Hansen. Sa Alliance, kapag ang tubig ay nakatagpo ng init ng lava, isa sa mga posibilidad ay ang tubig ay magbabalik. Gayunpaman, kung sapat ang tubig, ang lava ay magiging isang piraso ng bato. Kahit na makakaligtas ang pagong sa lava, hindi ito nangangahulugan na makakaligtas ito sa bato. Kung ang pagong ay maiiwan sa loob ng bato, hindi alam ni Hansen kung posible pa ring makuha ang life essence ng pagong. Isuot ang mga maskara. Sigaw ni Hansen sa iba at mabilis na isinuot ang isang maskara. Bagamat hindi naintindihan ni na Sun Minghua, Jin Riji, at Jin Mingli kung bakit humihingi si Hansen ng maskara, nagkaroon na sila ng sapat na tiwala kay Hansen kamakailan, kaya sumunod na lang sila sa kanyang utos. Maya-maya, matapos nilang isuot ang mga maskara, bigla nilang narinig ang mga tunog ng pag-crack at pag-splatter. Nagsimulang lumabas ang tubig mula sa dingding ng bato na lalong nasa iron ng nilalang, sumasagwa sa lava at nagbigay ng masangsang na kulay abong usok. Bumalik! Huwag kayong masunog ng singaw. Hindi naglakas loob si Hansen na manatili at manood, hinayla ang propesor pabalik sa kanya. Bang! Nang umatras ang apat, narinig nila ang malalakas na tunog ng mga batong bumabagsak at tubig na bumabagsak. Pagkatapos ay narinig ang isang sizzling sound. Sa pagtaas ng kulay abong usok, ang buong yungib ay naging sobrang init na halos hindi na kayang tiisin. Mabilis na tumakbo ang grupo pabalik. Sa kabutihang palad, hindi masyadong mabilis na kumalat ang kulay abong usok. Kumuha ito ng ilang oras para umabot ang usok sa bangin. Nang makarating sila sa isang maliit na yungib na malayo sa bangin, natakpan sila ng kulay abong alikabok. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang estatwa na lumabas mula sa imbakan. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nasa Beast Soul Armor at may mga gas mask, kaya hindi sila nasaktan. Matapos maghintay ng matagal sa maliit na yungib, unti-unting nawala ang kulay abong usok at nagsimulang lumamig ang hangin. Ang tanging naririnig nila sa puntong ito ay ang agos ng tubig. Maghahanap ako. Ayaw ni Hansen na sumuko. Naghandog siya ng matagal upang patayin ang pagong at ayaw niyang makita itong mapatay sa lava. Tumakbo ulit si Hansen patungo sa bangin, tiningnan ang ibaba. Kahit na may ilan pang manipis na usok, malinaw niyang nakita ang ilaw na pumapasok mula sa nabasag na dingding ng bato na ginawa ng higanting nilalang. Walang isang spark sa lawa ng lava. Sa ilalim ng bangin ay isang bagong nabuo na lawa. Ang tubig ay nagmumula sa underground lake na orihinal na nasa likod ng dingding ng bato. Sa ilalim ng tubig, kung saan ang lawa ng lava ay naroon, ang lava ay naging piraso ng makinis na itim na bato na may mga butas na parang ibabaw ng buwan. Ang higanting nilalang ay nag-ikot sa lawa sa kasiyahan, sumisigaw ng masaya. Namatay ang pagong ng ganon na lang. Hindi makapaniwala si Hansen na ang isang super creature ay napatay ng ganoon kadali. Imposible. Napagpasyahan ni Hansen. Ang lava ay likido, kaya tiyak na may mapagkukunan ng init sa ilalim ng lawa upang mapanatili itong ganoon. Dahil hindi naubos ang mapagkukunan ng init, imposibleng ganap na matigas ang lava. Napakamapanlin lang ng nilalang na ito upang maisip ang ganitong estratehiya. Nagtataka ako kung ano ang galit nito sa pagong. Sabi ni Jin Mingli, lumalapit at sama-sama kay Hansen. Nang si Sun Minghua ay tungkol ng magsalita, bigla nilang narinig ang mga batong nababasag. Ang sariwang lupa ng bato ay nagsimulang mabasag. Ang higanting nilalang ay nag-alala rin sa tunog, at itinaas ang likod nito na parang isang cobra na handang umatake, nakatingin sa nababasag na basalt ng may pag-iingat. Boom! Biglang sumabog ang basalt. Isang malaking itim na pagong ang sumabog mula sa ilalim na may kasamang lava, parang isang bumabalik na demonyo. Sa sandaling lumabas ang pagong, sumigaw ito sa higanting nilalang at sumugod sa nilalang na nakatago ang ulo sa loob ng kanyang shell. Iwinagayway ng nilalang ang malaking katawan nito at naiwasan ang pagong. Gayunpaman, iniunat ng pagong ang ulo nito at kinagat ang nilalang sa hangin. Sumigaw ang nilalang at niyakap ang katawan nito sa paligid ng pagong, kinakagat ang leeg ng pagong gamit ang bibig nitong parang buwaya. Ang dalawang nilalang ay nag-aaway, nag-ikot sa lawa, at nasa sira ang mga bato habang umuusad. Ang grupo ay natulala sa laban ng mga halimaw at parang nanunood ng pelikula. Si Hansen ay lihim na nasa sabik.
Dahil kayang makipagtagisan ng nilalang sa pagong, malamang na ito rin ay isang super creature. Kung ganun, marahil ay makakakuha siya ng napakalaking swerte. Habang iniisip ni Hansen na patayin ang dalawang super creature ng sabay, tinatakam ang kanilang life essence at maging isang super aristocrat, na pagtanto niyang hindi magiging posible ang kanyang pangarap na ito. Nagawa ng dalawang nilalang na buksan ang lupa ng basalt. Pumutok ang lava mula sa mga puwang at nakatagpo ng higit pang tubig. Muling napuno ng kulay abong usok ang espasyo. Patuloy na umaatungal at umiinog, nagpatuloy ang mga nilalang sa kanilang laban, nanginginig ang buong underground cave. Kabanata 338. Tumingin si Hansen sa nabasag na dingding ng bato. Sa una, akala niya ang dingding ay pula dahil sa pagdudugo ng nilalang. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, higit pa ito sa dugo ng nilalang. Mukhang may likido na umaagos mula sa mga bitek mula sa kabila. Sa liwanag ng lava, ang likido ay tila pula rin. Gayunpaman, nakilala ni Hansen na hindi ito dugo, kundi parang tubig. Tubig. Biglang naintindihan ni Hansen kung ano ang gusto ng nilalang. Sa likod ng dingding ng bato, malamang na may isang sanga ng underground river. Sinusubukan ng nilalang na basagin ang dingding ng bato upang makakuha ng tubig patungo sa lawa ng lava. Something. Ang nilalang na ito ay mapanlin lang. Sinusubukan nitong dalhin ang tubig sa lava, naisip ni Hansen. Sa Alliance, kapag ang tubig ay nakatagpo ng init ng lava, isa sa mga posibilidad ay ang tubig ay magbabalik. Gayunpaman, kung sapat ang tubig, ang lava ay magiging isang piraso ng bato. Kahit na makakaligtas ang pagong sa lava, hindi ito nangangahulugan na makakaligtas ito sa bato. Kung ang pagong ay maiiwan sa loob ng bato, hindi alam ni Hansen kung posible pa ring makuha ang life essence ng pagong. Isuot ang mga maskara. Sigaw ni Hansen sa iba at mabilis na isinuot ang isang maskara. Bagamat hindi naintindihan ni Sun Minghua, Jin Riji, at Jin Mingli kung bakit humihingi si Hansen ng maskara, nagkaroon na sila ng sapat na tiwala kay Hansen kamakailan, kaya sumunod na lang sila sa kanyang utos. Maya-maya, matapos nilang isuot ang mga maskara, bigla nilang narinig ang mga tunog ng pag-crack at pag-splatter. Nagsimulang lumabas ang tubig mula sa dingding ng bato na lalong nasa siren ng nilalang, sumasagwa sa lava at nagbigay ng masangsang na kulay abong usok. Bumalik! Huwag kayong masunog ng singaw. Hindi naglakas loob si Hansen na manatili at manood, hinayla ang propesor pabalik sa kanya. Bang! Nang umatras ang apat, narinig nila ang malalakas na tunog ng mga batong bumabagsak at tubig na bumabagsak. Pagkatapos ay narinig ang isang sizzling sound. Sa pagtaas ng kulay abong usok, ang buong yungib ay naging sobrang init na halos hindi na kayang tiisin. Mabilis na tumakbo ang grupo pabalik. Sa kabutihang palad, hindi masyadong mabilis na kumalat ang kulay abong usok. Kumuha ito ng ilang oras para umabot ang usok sa bangin. Nang makarating sila sa isang maliit na yungib na malayo sa bangin, natakpan sila ng kulay abong alikabok. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang estatwa na lumabas mula sa imbakan. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nasa Beast Soul Armor at may mga gas mask, kaya hindi sila nasaktan. Matapos maghintay ng matagal sa maliit na yungib, unti-unting nawala ang kulay abong usok at nagsimulang lumamig ang hangin. Ang tanging naririnig nila sa puntong ito ay ang agos ng tubig. Maghahanap ako. Ayaw ni Hansen na sumuko. Naghandog siya ng matagal upang patayin ang pagong at ayaw niyang makita itong mapatay sa lava. Tumakbo ulit si Hansen patungo sa bangin, tiningnan ang ibaba. Kahit na may ilan pang manipis na usok, malinaw niyang nakita ang ilaw na pumapasok mula sa nabasag na dingding ng bato na ginawa ng higanting nilalang. Walang isang spark sa lawa ng lava. Sa ilalim ng bangin ay isang bagong nabuo na lawa. Ang tubig ay nagmumula sa underground lake na orihinal na nasa likod ng dingding ng bato. Sa ilalim ng tubig, kung saan ang lawa ng lava ay naroon, ang lava ay naging piraso ng makinis na itim na bato na may mga butas na parang ibabaw ng buwan. Ang higanting nilalang ay nag-ikot sa lawa sa kasiyahan, sumisigaw ng masaya. Namatay ang pagong ng ganun na lang. Hindi makapaniwala si Hansen na ang isang super creature ay napatay ng ganoon kadali. Imposible. Napagpasyahan ni Hansen. Ang lava ay likido, kaya tiyak na may mapagkukunan ng init sa ilalim ng lawa upang mapanatili itong ganoon. Dahil hindi naubos ang mapagkukunan ng init, imposibleng ganap na matigas ang lava. Napakamapanlin lang ng nilalang na ito upang maisip ang ganitong estratehiya. Nagtataka ako kung ano ang galit nito sa pagong. Sabi ni Jin Mingli, lumalapit at sama-sama kay Hansen. Nang si Sun Minghua ay tungkol ng magsalita, bigla nilang narinig ang mga batong nababasag. Ang sariwang lupa ng bato ay nagsimulang mabasag.
Ang higanting nilalang ay nag-alala rin sa tunog at itinaas ang likod nito na parang isang cobra na handang umatake, nakatingin sa nababasag na basalt ng may pag-iingat. Boom! Biglang sumabog ang basalt. Isang malaking itim na pagong ang sumabog mula sa ilalim na may kasamang lava, parang isang bumabalik na demonyo. Sa sandaling lumabas ang pagong, sumigaw ito sa higanting nilalang at sumugod sa nilalang na nakatago ang ulo sa loob ng kanyang shell. Iwinagayway ng nilalang ang malaking katawan nito at naiwasan ang pagong. Gayunpaman, iniunat ng pagong ang ulo nito at kinagat ang nilalang sa hangin. Sumigaw ang nilalang at niyakap ang katawan nito sa paligid ng pagong, kinakagat ang leeg ng pagong gamit ang bibig nitong parang buwaya. Ang dalawang nilalang ay nag-aaway, nag-ikot sa lawa, at nasasira ang mga bato habang umuusad. Ang grupo ay natulala sa laban ng mga halimaw at parang nanunood ng pelikula. Si Hansen ay lihim na nasasabik. Dahil kayang makipagtagisan ng nilalang sa pagong, malamang na ito rin ay isang super creature. Kung ganun, marahil ay makakakuha siya ng napakalaking swerte. Habang iniisip ni Hansen na patayin ang dalawang super creature ng sabay, tinatakam ang kanilang life essence at maging isang super aristocrat, na pagtanto niyang hindi magiging posible ang kanyang pangarap na ito. Nagawa ng dalawang nilalang na buksan ang lupa ng basalt. Pumutok ang lava mula sa mga puwang at nakatagpo ng higit pang tubig. Muling napuno ng kulay abong usok ang espasyo. Patuloy na umaatungal at umiinog, nagpatuloy ang mga nilalang sa kanilang laban, nanginginig ang buong underground cave. Kabanata 339. Ngayon na, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa mga gintong mata ni Hansen. Ang umiikot na sibat ay umalis sa pana na may malakas na puwersa, lumilipad patungo sa sumisigaw na nilalang. Whoosh! Umabot ang sibat sa likod ng ulo ng nilalang sa isang kisap mata. Dang! Nakatagilid ang dulo ng sibat sa bitik ng mga buto nito at hindi nakalusot. Ang mga buto ay sobrang tigas na hindi nakayanan ng sibat na basagin ito. Gayunpaman, hindi natapos ang umiikot na puwersa. Tulad ng isang drill head, patuloy na sumisid ang sibat sa mga buto, nagdudulot ng mga spark at usok. Mas malalim. Sumigaw si Hansen sa kanyang isipan. Ito na ang tanging pagkakataon na mayroon siya. Crack! Para bang nakikinig ang langit kay Hansen. Ang mga bitik sa bungo ng nilalang ay lalong nabasag ng umiikot na sibat. Sa isang pop, ang buong sibat ay pumasok sa bungo mula sa bitik. Roar! Sa isa pang masakit na sigaw, ang ulo ng nilalang nakahawig ng buwaya ay umangat ng ilang segundo at biglang bumagsak, nanginginig ang buong yungib. Larva ng super creature Aqua Reaper ay napatay. Beast Soul ng super creature Aqua Reaper ay nakuha. Life Essence ay available. Kumonsumo ng Life Essence nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Ang karne ay hindi nakakain. Ang boses na narinig ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng kilig. Isang Super Beast Soul. Sa wakas ay nakakuha ako ng Super Beast Soul. Maya-maya, naging kalmado muli si Hansen. Hindi pa panahon para magdiwang. Nandyan pa rin ang pagong. Ngayon ay naintindihan ni Hansen na ang Aqua Reaper ay isang larva pa lamang. Ang dahilan kung bakit ito nakipaglaban sa pagong ay malamang dahil kakapanabong lang ng pagong sa lava at mahina pa ito. Kahit na ganon, napakalakas pa rin ng pagong para kay Hansen. Sa kasalukuyan, bago siya magkaroon ng matibay na sandata, wala siyang kakayahang saktan ang pagong. Matapos mapatay ang Aqua Reaper, tumingin ang pagong sa direksyon ni Hansen na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Gayunpaman, tiningnan lang siya ng pagong at umalis mula sa yungib sa pamamagitan ng butas sa dingding ng bato na ginawa ng Aqua Reaper. Natuwa si Hansen. Kung hindi umalis ang pagong, hindi man lang siya makakalakas ng loob na bumaba at kolektahin ang Life Essence. Bago bumaba si Hansen, nakita niyang unti-unting natutunaw at nawawala ang katawan ng Aqua Reaper sa hangin. Thump! Isang kristal na kasing laki ng bola ng football ang nahulog sa lawa kasama ang umiikot na sibat. Hindi na nagatubiling mabuhay si Hansen at mabilis na tumalon mula sa bangin, ipinatawag ang kanyang Sacred Blood Wings sa hangin, sumisid sa lawa, at sinagip ang Life Essence at ang sibat. Nang dilaan ng purpling crystal, narinig ni Hansen ang boses na pinakahihintay niya. Life Essence ng Super Creature Aqua Reaper ay kinonsumo. Walang Super Geno Point ang nakuha. Ang boses na ito ay nagbigay galak kay Hansen. Patuloy niyang tiningnan ang Life Essence ng Aqua Reaper na naging purpling likido sa kanyang bibig. Habang nilulunok niya ang likido, ang lamig ay pumuno sa kanyang katawan, pinalalakas ang bawat selula ng kanyang katawan. Matapos magdila ng ilang sandali, sa wakas ay narinig ni Hansen ang boses na nagsasabi sa kanya na nakakuha siya ng isang Super Geno Point.
Sa kabutihang palad, ang life essence ng Aqua Reaper ay mas maliit kumpara sa Golden Growler. Kung ito ay mas malaki, hindi siya makakain nito sa lugar. Ang ganitong higanteng Aqua Reaper ay lumabas na isang larva. Kung ito ay nasa anyo ng adult, hindi ito magiging mas maliit kaysa sa Golden Growler. Marahil dahil ang life essence ay mula sa isang larva, nakakuha si Hansen ng 7 Super Geno Points mula sa pagkain ng buong kristal, na mas kaunti kaysa sa dati niyang nakuha. Gayunpaman, nasiyahan na si Hansen. Sa simula, inisip niyang magtatagal pa siya bago makapatay ng super creature, ngunit nagawa niyang patayin ito sa pagkakataon at nakakuha ng 7 Super Geno Points at isang Super Beast Soul. Anong sorpresa? Habang tinitingnan ang bilang ng kanyang Super Geno Points na ngayoy 26, labis ang kasiyahan ni Hansen. Senador, okay ka lang ba? Tanong ni Jin Riji mula sa bangin. Tumangala sina Jin Riji, Jin Mingli, at Sun Minghua mula sa bangin at labis na nasasabik nang makita si Hansen. Okay lang ako. Umalis ang dalawang nilalang. Sundan natin ang butas na ito upang makalabas. Nakikita kong may ilaw sa kabila. Dapat ito ay isang labasan, sabi ni Hansen, itinuro ang nabasag na dingding ng bato. Matapos lumipad ang tatlo sa kanilang mga pakpak, nakita nila ang isang lambak mula sa butas. Nang lumabas mula sa yungib at umakyat sa lambak, natuklasan ng grupo na nasa Copper Mountains pa rin sila. Pagbabalik sa Glory Shelter, narinig ni Hansen na may nakita ng umakyat ang pagong pabalik sa karagatan. Bagamat nakakalungkot, hindi masyadong nadismaya si Hansen dahil marami siyang nakuha mula sa Aqua Reaper. Uri ng Super Beast Soul ng Aqua Reaper, Parasite. Sinuri ni Hansen ang Beast Soul ng Aqua Reaper sa shelter at natuklasan na ito ay isang bagay na hindi niya pa nakita dati, isang Parasite Beast Soul. Tulad ng Beast Soul ng Beetle Knight, hindi ito maaaring ipatawag, at wala siyang ideya kung paano ito gamitin. Gayunpaman, sa pangkaraniwang pagsasalita, ang isang bihirang Beast Soul ay isang malakas na Beast Soul. Kung si Hansen ay may mataas na pag-asa para sa Beast Soul na ito at nais malaman pa ang tungkol dito kapag siya ay nagkaroon ng access sa Skynet. Walang dahilan para manatili pa siya sa Glory Shelter, kaya nang magpasya si Sun Minghua na pumunta sa Steel Armor Shelter, sinundan ni Hansen ang mga ito pabalik. Sa daan, patuloy na iniisip ni Hansen ang tungkol sa lawa ng lava. Marahil ay naglagay ang pagong ng mga itlog doon at magiging kamangha-mangha kung maaari niyang mahuli ang mga ito. Dahil masyadong mapanganib ang Dark Swamp, hindi pinili ni Jin Riji na dumaan sa rutang iyon, kundi pumili ng mas mahaba at mas ligtas na daan. Hindi nagmamadali si Hansen. Mayroon siyang heresy mantra, overload, panorama, at mga kasanayan sa kiting upang sanayin sa daan. Nang sa wakas ay umabot sila sa Steel Armor Shelter, higit sa isang buwan na ang nakalipas. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid sa Steel Armor Shelter, sinuri ni Hansen ang Cloud Beast na kanyang pinapakain. Ang katawan nito ay unti-unting nagiging mas translucent, at ang progreso nito ay halos eksakto sa inaasahan ni Hansen. Dapat ay magagawa ng itim na kristal na makagawa ng super creature sa loob ng isang taon. Ano itong itim na kristal na ito? Kaya nitong gumawa ng mga super creature. Mukhang hindi ito lumiliit. Anong kababalaghan? Muli, naramdaman ni Hansen ang swerte na nakuha niya ang kayamanang ito. Talagang walang halaga ito. Walang sino man ang maniniwala sa kanya kahit sabihin pa niya ito sa iba. Matapos magpahinga ng 2 araw sa Blackhawk, hindi agad nag-login si Hansen sa Gladiator. Nagbasa siya ng higit pang balita mula sa iba't ibang shelter, sinusubukang hanapin ang mga bakas ng isang super creature muli. Nakatagpo si Hansen ng maraming lead, ngunit lahat ito ay masyadong malayo mula sa Steel Armor Shelter, at hindi magiging madali para sa kanya na makapaglakbay sa mga lugar na iyon sa tamang oras. Sa panahon ng pahinga ni Hansen, sinabi sa kanya ni Gambler sa pamamagitan ng comlink na nais ni Yang Zuko na makipagkita sa kanya upang talakayin ang isang kasunduan. Hindi sinabi ni Yang Zuko kay Gambler ang mga detalye ng kasunduan at nais makipag-usap kay Hansen ng mag-isa. Kabanata 340. Hindi humingi si Yang Zuko kay Hansen na makipagkita sa God Sanctuary, kundi pinilit niyang ilabas si Hansen mula sa Blackhawk at dinala siya sa isang pribadong club. Hindi na masyadong nagtitiwala si Hansen sa tinatawag na closed-door military training sa puntong ito. Ang mga may kakayahan ay palaging makakabukas ng mga pinto. Ginoo, hindi mo naman pinagdaraanan ang lahat ng ito para makipag-inuman lang sa akin, di ba? Tanong ni Hansen habang nakaupo sa sofa, nakatingin kay Yang Zuko na nakaupo sa kanyang harapan. Bro, ngayon tinawag kita para matuto ng boomerang skills mula sa iyo at humingi ng pabor. Napaka-polite ni Yang Zuko kay Hansen.
Mula nang talunin siya ni Hansen sa boomerang, itinuturing na ni Yang Zukon si Hansen bilang isang master. Maraming oras ang ginugol ni Yang Zukon sa pagsasanay ng butterfly boomerang kamakailan, ngunit hindi maganda ang resulta. Marami siyang tinanong na mga master para makakuha ng kaunting pag-unlad. Gayunpaman, kung nais niyang maabot ang antas ni Hansen, kakailanganin pa siya ng taon ng pagsusumikap. Business first. Maaari kang matuto ng boomerang mula sa akin anumang oras. May patas akong rate para sa tutoring, ngumiti si Hansen at sinabi. Binigyan siya ni Yang Zukon ng thumbs up at sinabi, magaling. Gustong-gusto ko ang iyong pagiging direkta. Maging tuwid ako sa iyo. Tinawag kita ngayon dahil kailangan ko ng ilang Sacred Blood Beast Souls at nagtataka kung makakabili ako ng ilan sa Steel Armor Shelter. Ang Sacred Blood Beast Souls ay bihira. Sobrang dami ng tao ang nangangailangan nito, ngunit napakakaunti ang gustong magbenta. Kahit na may mag-evolve at magbenta ng bahagi ng kanilang Sacred Blood Beast Souls, malamang na na-reserve na ang mga Beast Souls na iyon ng maaga. Alam mo na yan, nag-isip si Hansen at sinabi. Nang nag-evolve si Qin Zuan, dalawa lamang ang Sacred Blood Beast Souls na itinago niya nang pumasok siya sa Second God Sanctuary. Ang iba pa niyang Beast Souls ay na-reserve na bago pa sila pumunta sa auction. Ang mga bumili ng kanyang Sacred Blood Beast Souls ay malamang na mga mayayamang tao tulad ni Yang Zukon, Yuan, at Qing. Pagkatapos nilang makuha ang mga Sacred Blood Beast Souls, malamang na hindi na nila ito ibebenta muli. Karaniwan, pinipili ng mga tao ang dalhin ng lahat ng kanilang Sacred Blood Beast Souls kapag sila ay naging evolver. Bagamat ang mga Sacred Blood Beast Souls mula sa First God Sanctuary ay hindi itinuturing na malakas sa Second God Sanctuary, sa unang bahagi, makakatulong pa rin ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga Sacred Blood Beast Souls ay sobrang bihira sa First God Sanctuary. Kung madali lang, hindi ko na kailangan ang tulong mo, bro. Binuksan ni Yang Zukon ang holographic video, at lumitaw ang imahe ng isang tao. Ang clip ay pre-recorded. Isinuman ng taong iyon ang kanyang mga Beast Souls isa-isa at ipinakilala ang mga ito. Matapos ipakita ang clip, ipinakita ni Yang Zukon kay Hansen ang isa pang clip na katulad ng nauna. Bro, nais kong makipagkalakalan sa iyo para sa Sacred Blood Beast Souls. Maaari kitang bigyan ng mga Beast Souls o Warframes. Ang pribadong club na ito ay nakatuon sa pakikipagkalakalan ng Beast Soul. Maaari mong tingnan ang mga clip. Kung may particular na Beast Soul kang iniisip, maaari tayong makipagkalakalan. Karamihan sa mga tao dito ay hindi mula sa Steel Armor Shelter, sabi ni Yang Zukon. Nagniningning ang mga mata ni Hansen. Tinanong niya, ang pribadong club na ito ba ay nakikipagkalakalan din ng mga Beast Souls mula sa Second God Sanctuary? Nagtaka si Yang Zukon at ipinaliwanag kay Hansen, posible iyon. Ngunit karamihan sa mga kalakalan ay isinasagawa sa parehong phase. Mas mahirap makipagpalitan sa iba't ibang phase. Kung makikipagpalitan ako ng mga Sacred Blood Beast Soul sa First God Sanctuary para sa mga Sacred Blood Beast Soul sa pangalawa, ano ang mangyayari? Tanong ni Hansen. Maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya sa pananalapi, ngunit umaasa siyang makakuha ng ilang Sacred Blood Beast Souls para sa kanyang ina upang masiguro ang kanyang kaligtasan sa Second God Sanctuary. Ang Second God Sanctuary ay hindi katulad ng una. Sobrang mapanganib ito at kahit ang mga shelter ay hindi 100% ligtas. Ang mga nilalang ay umaatake sa mga shelter sa malalaking grupo sa Second God Sanctuary na ibang-iba sa First. Kung nais mong makipagkalakalan, okay lang. Pero nakadepende ito sa kung anong uri ng Beast Souls ang mayroon ka. Karaniwang nagsisilbing palitan, 3 Sacred Blood Beast Souls mula sa First God Sanctuary ay maaaring gamitin upang makipagkalakalan para sa isang Sacred Blood Beast Soul sa pangalawa. Pagkatapos ng lahat, mas mahirap makakuha ng Sacred Blood Beast Soul sa Second God Sanctuary, maikling ipinaliwanag ni Yang Zukon. Nag-isip si Hansen ng ilang sandali at sinabi kay Yang Zukon, mayroon akong ilang Sacred Blood Beast Soul sa aking kamay, ngunit wala akong interes sa anumang iba pa kundi ang Sacred Blood Beast Soul sa Second God Sanctuary. At ang kalakalan ay dapat isagawa sa Sapphire Shelter ng Second God Sanctuary. Tumingin si Yang Zukon kay Hansen at tinanong, bro, mayroon ka bang partikular na hinihingi sa mga uri ng Beast Souls na nais mo? Mas gusto kong magkaroon ng Beast Soul Armor, kasunod ay Beast Soul Mount at Beast Soul Wings. Nais ni Hansen na makakuha ng ilang Beast Souls na makakapagpanatili sa kaligtasan ng kanyang ina. Kapag siya ay nag-evolve at pumasok sa Second God Sanctuary, madali na niyang makukuha ang mga Beast Souls at karne para sa kanyang ina. Ang pinakamahalaga ay panatilihin ang kanyang ina na buhay. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Sinuri ni Yang Zukon ang kanyang comlink at tumawag ng numero.
Isang lalaki na nasa edad na mga 60 taon ang lumitaw sa holographic image. Young Master, yumuko ang lalaki kay Yang Zukon. Mr. Shu, maaari mo bang tingnan kung ilan ang mga Sacred Blood Beast Souls na maaari nating gamitin sa Sapphire Shelter ng Second God Sanctuary? Tanong ni Yang Zukon. Isang sandali, Young Master. Iuulat ko sa iyo kapag nakuha ko na ang impormasyon. Pinatay ni Yang Zukon ang kanyang comlink at sinabi kay Hansen na may ngiti, bro, tingnan natin kung may interesado sa iyo. Kung may makita kang gusto, magpapatuloy tayo sa ating talakayan. Tumanggaw si Hansen at hinangaan ang matagumpay na paraan ni Yang Zukon. Talagang si Yang Zukon ay apo ng isang demigod. Bagamat siya ay bata pa, maayos ang kanyang pakikitungo sa lahat. Maya-maya, kumatok si Mr. Shu sa pintuan at ipinakita ang isang video clip kay Yang Zukon, habang ipinaliliwanag, sa kasalukuyan, mayroon tayong 3 Sacred Blood Beast Souls na maaari nating gamitin sa Sapphire Shelter. Ang isa ay, matapos niyang ipaliwanag ang lahat, humakbang pabalik si Mr. Shu at naghintay para kay Yang Zukon na magsalita. Bro, ano sa tingin mo? Tanong ni Yang Zukon kay Hansen. Tumingin si Mr. Shu kay Hansen ng may pagtataka. Alam niyang mabuti ang karakter ni Yang Zukon at iniisip na si Hansen ay isang mahalagang tao kaya't ganoon ang pagtrato ni Yang Zukon sa kanya. Interesado ako sa Sacred Blood Armor at Sacred Blood Mount. Mayroon akong 3 Sacred Blood Beast Souls na nais kong ipalit para sa mga iyon. Sa palagay mo ba ay posible iyon? Nag-isip si Hansen at nagtanong.